Isa sa mga requirements na madalas itanong ng mga ETF applicants sa akin ay ang recommendation letter. At ito yung mga examples ng mga tanong nila. Sir, sino ba talaga ang dapat gumawa nito? Pwede bang HR manager? Pwede bang immediate supervisor? Pwede ba yung dating boss ko? Paano kung self-employed ako? Ano ba ang dapat nakasulat sa recommendation letter? At higit sa lahat, malaki ba talaga ang epekto nito sa evaluation ng ETF application ko? At kung isa ka rin sa mga nagtatanong ng mga yan, nasa tamang video ka. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin ng detalyado ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa ETF recommendation letter. So ipapaliwanag natin kung bakit ito hinihingi ng mga schools, sino ang dapat gumawa nito, ano ang dapat nitong laman, ano ang mga common mistakes na dapat mong iwasan, at bibigyan pa kita ng sample recommendation letters na pwede mong gawing guide. Kaya siguraduhin mong panoorin ang video na to hanggang dulo dahil baka ang tanong mo ay masagot natin mamaya sa video na to. Hello guys! Welcome back again to my channel. So kung bago ka pa lamang dito, ang channel na to ay nakatuon sa pagbibigay ng updated at step-by-step guide tungkol sa ETF. So kung plano mong mag-college sa pamamagitan ng iyong work experience, nandito ang channel na to para tulungan kang maintindihan ang buong proseso mula qualifications, requirements, schools, courses, at hanggang sa actual application. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating mga videos. So bago natin pag-usapan kung sino ang dapat gumawa nito, alamin muna natin kung ano ba talaga ang recommendation letter. So sa madaling salita, ang recommendation letter ay isang sulat mula sa isang taong nakakakilala sa iyo bilang isang professional. So hindi po ito love letter, hindi rin ito simpleng certificate, at lalong hindi ito resume. Isa po itong dokumento na nagsasabi sa school kung paano ka magtrabaho, ano ang iyong mga kakayahan, ano ang iyong work ethics, at bakit ka nararapat na makapasok sa ETF. So sa madaling salita, hindi ikaw ang nagsasabi kung gaano ka kagaling, kundi may ibang tao na nagpapatunay nito. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang recommendation letter. Ngayon naman, baka itanong mo, Sir, hindi pa ba sapat ang Certificate of Employment at Resume? So ang Certificate of Employment ay nagpapatunay na nagtrabaho ka sa isang kumpanya. At ang resume naman ay ikaw ang gumawa. Pero ang recommendation letter, ito ay galing sa ibang tao. Ibig sabihin, may isang supervisor, manager, principal, o employer na nagsasabing, oo, kilala ko ang applicant na to, nakatrabaho ko siya, at naniniwala akong karapat-dapat siyang maging bahagi ng ETF. Kaya napakahalaga ng recommendation letter. Hindi lang nito pinapatunayan ang trabaho mo, pinapatunayan din nito ang kalidad ng trabaho mo. So malaki ba ang epekto ng recommendation letter sa application ko? Ang sagot po ay yes. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ibig sabihin na maganda ang recommendation letter mo ay automatic nang matatanggap ka na sa ETF. At hindi rin ibig sabihin na ito lang ang pagbabasehan ng school. Dahil ang recommendation letter ay isa lamang sa maraming dokumentong tinatanggap ng evaluators. Kasama na rin dito ang work experience, educational background, trainings, certifications, portfolio, at iba pang mga supporting documents. Kaya isipin ninyo na ang recommendation letter bilang isang dokumentong nagpapatibay sa kabuuan ng inyong application. So kapag binabasa ng evaluator ang recommendation letter, may ilang tanong silang gustong masagot. Halimbawa na lamang, kilala ba talaga ng recommender ang applicant? Gaano na niya katagal itong nakasama sa trabaho? Ano ang mga responsibilidad ng applicant? Ano ang mga strengths niya? May leadership ba siya? Responsible ba siya? Professional ba siya? May magandang work ethics ba siya? So sa madaling salita, gusto nilang makilala ka mula sa pananaw ng ibang tao. Kaya po, merong recommendation letter. Dahil kikilalanin ka ng evaluators from the other people or from the other person, which is the recommender. So, sino nga ba dapat talaga ang gumawa ng recommendation letter? So, ang recommendation letter ay dapat manggaling sa taong direktang nakakakilala sa iyong trabaho. Hindi lang sa taong kilala ka, kundi sa taong nakita mismo kung paano ka magtrabaho. So, kung mayroon kang immediate supervisor, siya ang isa sa pinakamagandang gumawa ng recommendation letter. Bakit? Dahil araw-araw niyang nakikita ang
ang trabaho mo. Alam niya ang iyong responsibilities at nakikita niya kung paano ka makitungo sa mga katrabaho mo. At alam din niya kung paano mo ginagawa ang iyong trabaho. Kaya kung may pagkakataon, immediate supervisor ang isa sa pinakamalakas na choices. So kung wala ka namang immediate supervisor, pwede rin ang department head or ang manager. Lalo na kung siya ang may direktang supervision sa inyong department. So mas mataas ang position niya sa company. At kadalasan ay alam din niya ang performance ng kanyang mga empleyado. So kung ikaw naman ay teacher, so isa sa pinakamagandang gumawa ng recommendation letter ay ang inyong school principal. Pwede rin ang academic coordinator or ang head teacher kung sila ang direktang nagsusupervise sa iyong trabaho dahil sila ang nakakaalam ng teaching performance mo. So kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa maliit na kumpanya at ang owner mismo ang nagsusupervise sa'yo, pwede rin siyang gumawa ng recommendation para sa'yo. Basta siya ang direktang nakakakilala sa iyong trabaho. So paano naman kung freelancer ka? So may mga pagkakataon na ang pinakamagandang recommender ay ang long-term client mo, lalo na kung wala kang employer. Pero tandaan po natin na depende pa rin ito sa requirements ng school. So kung freelancer ka or self-employed ka, magandang magtanong muna sa ETF coordinator kung anong klaseng recommendation ang kanilang tinatanggap. Ngayon, alam na natin kung sino ang mga pwedeng gumawa ng recommendation letter. Pero mayroon ding mga taong hindi dapat gumawa nito. At ito ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng bawat ETF applicant. Na hindi lahat ng taong nakakakilala sa iyo ay maaaring gumawa ng recommendation letter. Dahil ang recommendation letter ay hindi popularity contest. At hindi rin ito tungkol sa kung sino ang pinakamataas ang posisyon. So mas mahalaga pa rin na ang taong gagawa nito ay may personal na kaalaman tungkol sa iyong trabaho at kakayahan. So ang tanong, Sir, pwede bang coworker ko ang gumawa ng recommendation letter? So ang sagot po ay, pwede. Pero sa karamihan ng pagkakataon, hindi po ito ang pinakamainam na option. Bakit? Dahil pareho lamang kayo ng level sa kumpanya. Hindi siya ang nag-e-evaluate ng performance mo. Hindi rin siya ang nagbibigay ng task mo. Hindi rin siya ang nag-a-assess ng work quality mo. So mas gusto ng school ang recommendation letter ay manggaling sa taong may supervisory role. So next question naman ay pwede ba ang kaibigan? So kung yung kanina, kung pwede ang coworker, ngayon naman kaibigan. Okay, so simple lang po ang sagot. Hindi po. So kahit matagal na kayong magkaibigan, kahit kilalang kilala ka pa niyan, hindi po iyon ang hinahanap ng ETF. Ang gusto nila ay professional recommendation. Hindi po personal recommendation. Ito rin po yung isa sa pinakamadalas na tanong. Pwede ba ang asawa o kapamilya? So ang sagot po ay hindi rin po. Bakit? Dahil maaaring magkaroon ng conflict of interest. Natural lamang po na bibigyan tayo ng positibo na recommendation, lalo na kung manggagaling ito sa asawa, magulang, kapatid, kamag-anak, o iba pa. Kasi po, ang gusto ng school ay isang objective at professional assessment. Next naman na tanong, Sir, pwede ba yung HR manager ko ang gumawa ng recommendation letter? So ang sagot po ay depende. So kung ang HR manager nyo ay talagang nakakakilala sa iyong trabaho, nakatrabaho ka, at kaya niyang magbigay ng personal assessment tungkol sa performance mo, may mga schools na maaaring tanggapin ito. Pero kung ang HR manager ay kilala ka lang dahil sa records mo at wala siyang personal na observation sa trabaho mo, mas mainam pa rin ang recommendation mula sa iyong immediate supervisor or sa department head. So paano naman kung lumipat ka na ng kumpanya? Pwede ba yung dating supervisor mo ang gumawa ng recommendation letter? So ang sagot po ay oo, pwede. Lalo na kung matagal kayong nagkasama sa trabaho. Halimbawa na lamang, 5 taon kang nagtrabaho sa isang kumpanya at ang supervisor mo roon ay kilalang kilala ang iyong performance. So kahit lumipat ka na ng employer, maaari pa rin siyang gumawa ng recommendation letter para sa'yo. So paano naman kung self-employed ka, business owner ka, or freelancer? Sino ba dapat ang gumawa ng recommendation letter para sa'yo? So hindi po maaaring ikaw mismo ang gumawa ng recommendation letter para sa sarili mo. Sa halip po, maaring ang magbigay ng recommendation letter para sa'yo ay ang iyong long-term client, business partner, or ang
professional associate mo? Or depende sa requirements ng school. So kung hindi ka po sure, mas mabuting itanong po ito sa ETIAP coordinator ng school na iyong a-applyan. So gusto ko lang po kayong bigyan ng simpleng rule about dito sa kung sino yung magbibigay sa inyo ng recommendation letter. Kailangan nyo lang pong isipin kung sino po talaga yung taong pinakaalam kung paano ka magtrabaho. Kung iyon ang taong yun, malamang siya rin ang pinakamagandang gumawa ng recommendation letter para sa'yo. Ngayon naman, dumako naman po tayo sa kung ano ba dapat ang laman ng recommendation letter. So ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng video na to. Dahil kahit ang tamang tao ang gumawa ng recommendation letter, kung kulang naman ang nilalaman nito, mahihirapan pa rin ang evaluator na makilala ka. Kaya iisa-isahin po natin ang bawat bahagi. So ang unang bahagi po ay ang date. Sa pinakataas ng recommendation letter, ilagay po natin ang petsa kung kailan po ito ginawa. So mas maganda po kung updated ang date at malapit sa petsa ng inyong application. So ang ikalawang bahagi po ay ang recipient. So kung alam po ninyo ang pangalan ng school, pwede nyong ilagay halimbawa the ETIAP coordinator, Pangasinan State University, o kaya naman the ETIAP Evaluation Committee. So kung hindi alam ang pangalan ng tao, pwede rin gumamit ng professional greeting tulad ng to whom it may concern. So sa ikatlong bahagi naman po ay ang introduction of the recommender. So dito magpapakilala ang taong gumagawa ng recommendation letter. Halimbawa po, my name is Maria Santos and I am the school principal of ABC International School. I have been working in the field of education for more than 15 years. So simple lang po, professional at malinaw kung sino siya. So ikaapat na bahagi naman po ay ang relationship with the applicant. So napakahalaga po nito. So dapat ipaliwanag ng recommender kung paano kanya nakilala, ano ang relationship nyo sa trabaho, at gaano na kayo katagal magkasama. Halimbawa na lamang po, I have directly supervised Mr. Juan de la Cruz for the past 6 years as an English teacher in our institution. So napakalaking tulong po nito dahil dito malalaman ng evaluator kung credible ba ang recommendation. Ang ikalimang bahagi naman po ay ang description of your work. So dito na magsisimula ang pinakamahalagang bahagi. So dito ilalarawan ng recommender ang trabaho mo. Hindi lamang ang posisyon mo kundi ang actual responsibilities mo. Halimbawa, bilang teacher, nagtuturo ka ba? Gumagawa ng lesson plans, nag-a-assess ng students, nakikipag-coordinate sa parents, nag-handle ng school activities. So, mas detalyado, mas maganda po. So, ika-anim na bahagi naman po ay ang strengths. So, ito ang bahagi kung saan sasabihin ng recommender ang iyong strengths. Halimbawa na lamang po, professionalism, leadership, communication skills, problem solving, teamwork, initiative, adaptability, integrity, time management, customer service, teaching skills. So, hindi po kailangang ilagay lahat. Ang importante, relevant po ito sa iyong trabaho. So, ngayon, alam na natin ang tamang structure ng recommendation letter. Pero, paano ba ito isusulat sa actual? Ano ang itsura ng isang magandang recommendation letter? So ngayon, gagawin natin itong mas practical discussion. Ang purpose po nito ay magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng isang professional at credible na recommendation letter. So halimbawa na lamang, ikaw ay isang teacher na nag-a-apply sa ETIAP. So ganito ang maaaring maging recommendation letter. To whom it may concern, I am pleased to recommend Mr. Juan de la Cruz for admission to the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP. I have had the privilege of supervising Mr. de la Cruz for the past 6 years as an English teacher in our school. During this time, he has consistently demonstrated professionalism, dedication, and commitment to providing quality education to his students. His responsibilities include preparing lesson plans, delivering classroom instruction, assessing student performance, participating in school activities, and collaborating effectively with fellow teachers and school administrators. Aside from his teaching responsibilities, he has shown excellent leadership skills, effective communication, and a positive attitude toward continuous learning. Based on my observations, I strongly believe
believe that Mr. De La Cruz possesses the knowledge, skills, and professional experience necessary to succeed in the ETIA program. I highly recommend him without reservation. Sincerely, Maria Santos, School Principal, ABC International School. So kung mapapansin ninyo, hindi sinabi sa recommendation letter na mabait siya, masipag siya, kasi po hindi po sapat yon. Ang magandang recommendation letter ay may examples, may actual responsibilities, at may dahilan kung bakit siya i-recommend, at may malinaw na assessment ng supervisor. At kung office worker naman ang applicant, ganito po ang maaring maging format. I have supervised Miss Ana Reyes for more than 8 years as an administrative officer in our company. Throughout her employment, she has demonstrated excellent organizational skills, professionalism, attention to detail, and the ability to manage multiple responsibilities effectively. Her duties include preparing reports, coordinating with different departments, maintaining company records, assisting management, and supervising administrative operations. She consistently performs beyond expectations and has earned the trust of both management and her colleagues. Because of her extensive professional experience and commitment to continuous improvement, I highly recommend her admission to the ETIA program. So kung mapapansin nyo po, hindi lang sinabi ang position. Ipinaliwanag din ang actual work at ito po ang gustong makita ng evaluator. And for hospitality or restaurant staff at kung hospitality management ang kukunin ninyo, ganito naman po ang halimbawa ng recommendation letter. I have directly supervised Mr. Mark Cruz for the past 7 years as a restaurant supervisor. He consistently demonstrates excellent customer service, leadership, teamwork, and operational management. His responsibilities include supervising restaurant staff, ensuring customer satisfaction, monitoring food quality, implementing company standards, handling customer concerns, and training newly hired employees. His years of practical experience have allowed him to develop competencies that are highly relevant to higher education under the ETIA program. I strongly recommend his application. So, napansin po ba ninyo na lahat ng examples nakafocus sa actual competencies? Hindi lang puro compliments, kundi may supporting details din po. So, ayun po guys, yung mga examples ng recommendations format. So, ngayon naman po, dumako naman tayo sa common mistakes sa paggawa ng recommendation letter. So, number 1 po ay napaka-generic ng recommendation letter. Halimbawa na lamang po, ang nakalagay lang, he is a hard-working employee. Tapos, yun na po yun. Napaka-ikli. So, hindi nito ipinapakita kung bakit hard-working ang applicant. So, mas maganda po kung may supporting explanation. So, number 2 naman po ay walang relationship ang recommender sa applicant. Halimbawa na lamang, hindi naman pala siya yung naging supervisor. Hindi rin siya yung manager. Hindi rin principal. Hindi rin employer. So, natural lamang na mabawasan ang credibility ng recommendation letter. Number 3 naman po ay walang pirma. So, napakahalaga po nito. Siguraduhin po natin na may original signature kung yun po ang hinihingi ng school. Pero some of the schools po, tinatanggap po nila yung e-signature sa recommendation letter. Next naman po ay yung number 4. Wala pong position na nakalagay. Yung recommender. So, hindi po sapat na pangalan lang. Dapat malinaw din po kung ano po ang position ng recommender. Halimbawa na lamang, school principal, operations manager, HR director, restaurant manager, department head, at iba pa. At ayun po yung 4 common mistakes na nagagawa po natin sa paggawa ng recommendation letter. So ngayon naman po, bago tayo matapos, magbibigay lang po ako sa inyo ng reminders and tips. So yung number 1 po, piliin po natin ang taong tunay na nakakakilala sa ating trabaho. Hindi po kung sino yung pinakamataas ang posisyon, kundi ang may personal na observation sa inyong performance. Pangalawa po, bigyan natin ng sapat na impormasyon ang gagawa ng recommendation letter. Halimbawa na lamang, pwede po nating ibigay ating updated resume, job description, mga achievements, trainings, at degree program na inyong ina-applyan. Dahil makakatulong po ito para mas maging specific ang kanyang recommendation. Ang pangatlo naman po ay basahin muna natin ang recommendation letter na ginawa ni recommender bago po natin isubmit sa ating ina-applyan. Hindi para baguhin ang opinion ng recommender, kundi para makita kung may typo ba, kung may maling spelling ng pangalan, kung may maling position
position ba or kung may maling company name at iba pa. Pang-apat po ay lagi nating sundin ang requirements ng school. So may mga schools po na may sariling recommendation letter form. Kaya siguraduhin i-check muna ang guidelines ng inyong napiling ETF institution. At iyon po ang ating complete guide tungkol sa ETF recommendation letter. So sana po ay mas malinaw na ngayon kung sino ang dapat gumawa nito, ano ang dapat nitong laman, at paano makakagawa ng isang recommendation letter na makakatulong sa inyong ETF application. So kung may mga tanong pa po kayo tungkol sa recommendation letter or iba pang ETF requirements, i-comment lamang po ito sa ibaba dahil sinisikap ko pong basahin at sagutin ang inyong mga tanong upang makatulong pa po tayo sa mas marami pang ETF aspirants. So kung nakatulong po sa inyo ang video na to, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe po ang ating channel para sa iba pang step-by-step guides tungkol sa ETF. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa inyong ETF journey. Goodbye!